God, be honor and glory forever and ever. Amen. Sa Tagalog po, ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos, ay ang kapurihan at kaluwalhatian, magpakailan-kailanman siya nawa. Chapter 6, verse 16. English po, ready? Who only hath immortality, dwelling in the light, which no man can approach unto, whom no man hath seen, nor can see, to whom be honor and power, everlasting. Amen. Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag, na di malapitan, na di nakita ng sino man tao, o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan, siya nawa. At ang ating pag-aaralan yung Father's immortality. At alam niyo na ang idea nito pag narinig niyo yung immortality. Siguro may mga gamers din dito na nakaka-build ng item ng immortality. Tapos ay, hindi ka. Siguro tayo muna pumikit tayo mag-pray. Panginoon Diyos, magandang hapon po. Salamat po sa iyo pong biyaya sa aming buhay. Sorry po sa aming mga kasalanan. Ipaunawa niyo po sa amin, Panginoon, ang kagandahan po ng iyong isang katangian na ito, nang sa gayon ay mapapurihan ka pa namin ng lubos, Panginoon. Linisin niyo po aming mga buhay sa iyong harapan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Father's immortality. Topical na lang po tayo dito at atin pong titingnan, ano bang meron sa immortality ito? Familiar po ba kayo sa mga Greek mythology? Yung mga gods, sila Zeus, Poseidon, Hades, Mercury, sila... kung familiar kayo doon, alam niyo sa pag-aaral, sila ay mga myth. Ibig sabihin nito ay hindi tunay. Sila ay mga Diyos. Pero itong mga Diyos na ito, sila Zeus, may kalaban sila mga Titans. At itong mga Diyos na ito, pwede sila lang patayin ng Titans. So itong mga Greek gods, sa Greek mythology, sila ay may immortality pero sila ay subject sa death and decay. Pwede sila mamatay. Nakapanood nga tayo niyan sa Thor, 'di ba, sa movie. Kung inyong may nadal minsan sa aking Facebook, mga movie na sinasalaysay. Meron doong Diyos, immortal siya, pero siya ay nung napugutan ng ulo, hindi na nag-stop na yung kanyang existence. So yun ay hindi pwedeng maging Diyos kung ang Diyos ay namamatay. Kaya nga ating titingnan dito, ano bang ibig sabihin ng immortality? Lalo na sinabi ng 6:16 ng 1 Timothy. Ang sabi, who only hath, only, the word only. Medyo ating bubulayan niya ng kaunti. Pero let's define first the definition of God's immortality. Nakalagay naman po sa ating ang definition nito. God's immortality, yan ay aptartos. Parang ang pagbasa ng aptartos, kung di ako nagkakamali. Na ang ibig sabihin niyan ay uncorrupted, not liable to corruption or decay, imperishable. Yung decay, alam naman natin yan ay bulok o nabubulok. Imperishable, yung perishable, nabubulok. Hindi subject daw ang Diyos. Yung immortality daw ay hindi pwedeng subject sa corruption at saka sa decay at yung mga nabubulok. At isa pang Greek word na ginamit dyan ay ang athanasia. Na ang ibig sabihin naman niyan ay undying. Immortality, everlasting. So, itong aptartos tsaka athanasia, parehas ginamit at parehas binigay sa Diyos lamang. Hindi po yan binigay sa tao. Sa pag-aaral ko dito, makikita naman po natin ang difference na pagiging yung soul natin mamaya at yung sa pagiging immortal ng Diyos. Pero itong two Greek words na ito ay inaddress at ibinigay sa ating Diyos. Hindi ito ibinigay sa tao, kundi ito ibinigay sa Diyos. Kaya nga, sa madaling sabi na lang, ang Diyos natin ay hindi subject sa death and decay. And that's our point number 1. Pero tingnan natin yung kaibahan ng pagiging immortal ng Diyos. Since tayo ay, pag namatay, tayo ay mamumuhay na ng pangwalang hanggan.
Number 1, subject not from death and decay. At madali lang man po ito. Yung God's immortality po, tingnan po natin yung God's immortality muna. Tingnan po natin anong klaseng pagiging immortal ang Diyos at yung pagiging immortal din ng ating tayo. Ang pagiging immortal po ng Diyos ay no point of beginning at no ending. No point of beginning and ending. At ang Diyos po ay hindi bounded ng time. Bakit? In Genesis 1:1, in the beginning. Yung word na beginning, that is time. So, before God, ang time ay nasa kanyang harapan at ang time itself ay may beginning. Kaya nga, yung pagiging immortal ng Diyos ay hindi pwede itong saklawin ng oras. Tayo saklaw ng oras eh. At yung pagiging immortal ng Diyos ay hindi natin matrace kung saan nagsimula. Kaya nga, masasabi natin na yung pagiging immortal ng Diyos, in the beginning, before the beginning begins, there ay naandyan na ang Diyos, nag-exist na siya. Sabi din ng Exodus chapter 3 verse 14. Alam naman natin ito, yung sinabi, I am that I am. Sabi ng Diyos. Pero ano bang ibig sabihin ng I am that I am? Ang ibig sabihin niyan ay yung pagiging self-existence at yung pagiging immortal ng ating Panginoong Diyos. Ito yung common interpretation na napakahalaga. Ibig sabihin, before the beginning begins, ang Diyos ay nag-exist na at siya mismo sa kanyang sarili ay sufficient sa kanyang sarili. So hindi siya nangangailangan ng iba, hindi siya nangangailangan ng anghel, hindi siya nangangailangan ng mga bagay-bagay. Bakit pa siya lumikha kung para saan pa ang kanyang creation? Soberano ang Diyos eh. Ewan ko, tanungin natin ang Diyos pag nasa langit na. Pero malinaw dito, yung pagiging immortal ng Diyos ay taglay na niya noon pa man. Bago pa ang lahat, bago pa magkaroon ng mga anghel, ng mga lahat ng nalikha, ang Diyos ay umiiral na noon pa man at wala yang simula at umiiral na siya hanggang sa kaduluduluhan ng walang hanggan. Walang dulo ang walang hanggan, by the way. Eternal being who exists independently. So siya ay nag-exist nang hindi tayo nag-exist tayo eh. Pero tayo dependent sa ating mga resources, dependent tayo sa ating mga magulang. Pero ang Diyos nag-exist at hindi siya naka-depend sa atin at kung kanino man. Kaya nga sabi ng Isaiah chapter 46 verse 9, there is none like me. Walang Diyos na tulad ko. So wala tayong makikita sa langit na pwedeng saligan ng Panginoong Diyos para siya ay mabuhay. Umaasa tayo eh. Pero ang Diyos hindi. Yan yung pagiging immortal ng ating Panginoong Diyos. No point of beginning and no point of ending. At siya ay self-existence at self-sufficient. Tingnan po natin yung pagiging immortal naman ng tao. Tayo, physically, we are not immortal. Pero, yung ating soul, di ba sabi sa Bible, merong 4 na kamatayan. Una, spiritual, 3, dalawa na lang. Meron tayong 2 kamatayan, physical at spiritual. Pero tingnan niyo po ito. Tayo, nung hindi paligtas, magsasuffer talaga tayo sa death. 2 beses na kamatayan. Pero, the moment we believe, and the moment na yung ating puso ay nagbago yung disposition, na-regenerate ng banal na spirito, yung ating spirito, yung kaluluwa natin, are now open to the gate of eternal life. Welcome na tayo sa heaven. Kaya nga tingnan natin, yung pagiging immortal ng tao ay may point of beginning. Kabaligtaran ng ating Diyos, no point of beginning, pero tayo mga tao, it is caused by God, has point of beginning and no ending. So may simula, pero nung tayo ay naligtas, wala na yang katapusan. Kailan ba nagsimula ang ating immortality? Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hebrews 9:27, appointed unto man once to die. Ipinapakita lang ng Bible na we are subject talaga sa death and decay. Pero, the moment na ang Panginoong Hesus ay nagbangong mag-uli at nabuhay, umakyat sa langit,
yung firstborn from the dead, si Jesus Christ, ginawa niya yon para buksan yung pintuan ng walang hanggan para tayo magkaroon ng access doon sa walang hanggang buhay na inaalok sa atin. Kaya nga, we can now live. And our souls now are immortal kapag tayo ay naligtas. So, hindi natin pwedeng sabihin na ang kaluluwa nito, pag hindi ligtas, ay immortal pa din. Well, subject sa punishment. Pero nandun yung corruption. Pero dito yung immortality, hindi subject sa corruption na ibibigay ng Diyos at hindi subject sa death and decay. So sa mga unbeliever, pang walang hanggan din pero corruption. Kaya hindi natin pwedeng ibigay itong immortality, yung mismong definition ng immortality sa mga unbeliever. Bagaman sila yung magsasuffer ng eternal damnation in hell, pero hindi bagay sa kanila yung salitang yun. Hindi bagay sa kanila yung salitang yun. Bagay sa atin ang salita na immortal din if tayo ay mga bounded sa langit. Kaya nga malinaw po dito yung difference ng God's immortality at human soul immortality. No point of beginning, my point of beginning. Self-existence, dependent tayo. Kaya nga nung sinabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 16, tingnan po natin yung talata. Na siya lamang who only hath immortality. Tingnan nyo, kung ang Diyos lamang may taglay ng immortality, ibig sabihin tayo talaga ay hindi. Bakit ang Diyos lamang may taglay na yan? Kasi nga in Exodus chapter 3, He is self-sufficient. Siya mismo yung buhay sa kanyang sarili. Ay tayo hindi, umaasa tayo ng buhay sa Diyos. Kaya nga, we are dependent sa pagiging immortal ng Panginoong Diyos para tayo maging immortal din. Kaya kinakailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Kaya tayo ay subject pa rin sa death and decay kapag tayo ay hindi ligtas. At malinaw po sa Bible na ganyan ang kanyang sinasabi. At yun po ang ating number 1, yung difference ng subject not from death and decay, yung pagiging immortal ng Diyos at human's immortality. So, ang Diyos po ay immortal, na ang ibig sabihin niyan, hindi pwedeng makitaan ng korupsyon, ng kabulukan at ng kamatayan. Number 2, ito maganda. Bakit naman kailangan natin makita na ang Diyos ay immortal? Sa number 2 natin, di ba, napag-aralan natin ng mga nakaraang, ilang linggo na din ang nakalaan, madaming attributes na tayong tinalakay, pero hindi natin yan makikitang maganda kung ang Diyos ay hindi mag-exist ng pangwalang hanggan. Number 2, His immortality makes His other attributes more shine. Shine attributes more. Bakit po? Tingnan po natin ang verse 16 ng chapter 1, 17, ang sabi po, binanggit dito now unto the King, eternal, immortal, invisible, attributes ng Diyos yan, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Chapter 6, verse 16, na siya, who only hath immortality, dwelling in the light, which no man can approach unto, whom no man hath seen, nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. So, in-include diyan yung ibang attributes ng Diyos para makita natin na itong attributes na Diyos na pagiging faithful, goodness, holy, beautiful, righteous, sovereign, perfect, all that we can render to God, makikita natin na napakaganda niyan pagka nakita natin na ang Diyos ay immortal. Bakit napakaganda? Pag nakita natin na ang Diyos ay immortal, tayo ay pwede maging faithful, pero may hangganan. Pwede tayo maging good, pero may hangganan. Pwede tayo maging banal, pero may hangganan. Ang ating kagandahan ay nalipas. Ang pagiging matuwid natin ay may hangganan. Ang pagiging soberano ng Diyos, wala yan. Pero tayo, ang pagiging soberano ng mga bansa ay may hangganan din. Tayo, nobody's perfect talaga kaya hindi pwede sa atin yan. Pero makikita natin na napakaganda niyan at kasi ang tao ay longing palagi sa, laging napapanganan ng pag-iisip na hanggang kailan. Ito maganda. Magiging faithful siya, magiging good, banal, napakaganda, matuwid at soberano at perfect ng pangwalang hanggan dahil ang Diyos natin ay nabubuhay ng walang hanggan. Kaya nga, His immortality make His attributes shines more.
Dahil ang Diyos ay nag-exist ng pangwalang hanggan at hindi yan mag-i-stop. Kasi ang Diyos ay nabubuhay ng pangwalang hanggan. Kaya napakagandang balita na ang Diyos natin na ating pinapanampalatayanan ay immortal. Akala lang kasi natin, ganito lang ating minsan pagka immortal, mabubuhay ng pangwalang hanggan. Pero try nating silipin, ano bang meron pa sa likod ng pagiging mabubuhay tayo ng pangwalang hanggan? Madami pa tayo makikita. Yung pagiging love ng ating Panginoong Diyos, dahil hindi siya namamatay, ang kanyang pag-ibig sa atin ay unending. Di ba? My love for you is parang hanggang buhay lang. Di ba? Pag kinasal, let's do our part. Till death, do us part. To, mayroong tuldok agad, till death. Hanggang kamatayan lang. Pero ang sa Diyos, ito magandang balita. Mahal niya tayo ng pangwalang hanggan dahil siya ay nabubuhay ng pangwalang hanggan. Sabi nga ng Jeremiah 31 verse 3, I have loved you with an everlasting love. So hindi pwedeng sabihin ng Diyos yung salitang everlasting kung siya naman ay may point of, meron siyang expiration date. So hindi yung bagay sa Diyos. Kaya nga, we can rest assured na tayo ay mamahalin ng Diyos ng pangwalang hanggan kasi nauunawaan natin na kaya ng Diyos yung gawin kasi hindi siya mamamatay. He is immortal, faithful. Yung kanyang promise ay nananatiling sigurado dahil hindi siya namamatay at nagbabago. Diga po, yung pagiging immortal ng Diyos ay nagbibigay kintab pa sa kanyang mga pangako para dahil siya mismo ay hindi pwedeng mamatay at hindi siya pwedeng magbago. Yung kanyang mga covenant sa atin ay pangwalang hanggan. Bakit? Kasi yung kanyang pangako na ibinigay sa atin ay maihinto lamang kapag ang Diyos ay nag-stop na sa kanyang existence. Pero ang tanong, kailan ba siya mag-stop ng existence? Malinaw sa Bible, hindi. Walang ganon. Kaya nga, napakapalad natin na ang ating Diyos na sinasambat, pinapanampalatayanan ay hindi namamatay. Siya ay ang kanyang pag-ibig ay habang buhay nating mararanasan, yung kanyang pagiging faithful ay patuloy nating ma-experience kasi hindi siya subject ng death and decay. Kapangyarihan. Ang tao, tingnan nyo to sa North Korea, di ba sila ay dictatorship. Pagka ang tao ay nakakaramdaman sakit, nangangamba na siya, sino ang ngayon ang magkakaroon ng kapangyarihan sa bansang ito? Para ma-extend yung kanilang power, nagkakaroon ng yung sa pamilya. Ano ang tawag sa pamilyahan? Political dynasty. Nagkakaroon ng dynasty, o ikaw naman ang halili, ipagpatuloy mo yung legacy ko. Kaya nga, para manatili yung kapangyarihan, kailangan ng magpapatuloy. Pero ito maganda, yung kapangyarihan ng Diyos ay hindi manghihina at hindi ito mawawala dahil ang sabi ng Biblia, He is immortal. Now unto the King, immortal. His omnipotence is permanent at hindi pwedeng manghina at hindi pwedeng magbago at hindi pwedeng mawala. Bakit? Sabi ng pag-aaral natin, God is immutable God. Hindi pwedeng magbago ang Diyos. What He decide, it will surely come to pass. Sabi na Isaiah 46:10, My counsel shall stand. Titindig ang kanyang mga payo. Kung ano ang kanyang ipinayo, yun na yun. Yun na yun. Ngayon, ipinayo ng Diyos in His power na ito ang gusto ko, mamahalin kita, magiging tapat ako sa iyo, at ipapamalas ko sa iyo ang aking kapangyarihan ng pangwalang hanggan kasi yun yung gusto ko. At hanggang kailan yan ipapamalas sa atin? Kahit hanggang sa langit, makikita at makikita natin yan. Ang wisdom ng Diyos, si pinakamatalinong tao dati, ngayon meron na eh. Parang Korean yung ngayon. Yung dati si Einstein, di ba? Yung wisdom ni Einstein ay nasa 200 plus. Pero, siya ay nag-stop yung kanyang existence. Di ba? Kaya nga, ang wisdom ng tao ay nangihina. Kaya nga hindi natin pwedeng pagkatiwalaan ng pangwalang hanggan ng tao. Yung kanyang promise, hindi natin pwedeng pagkatiwalaan ng tao. Hindi tayo pwedeng sumalig sa karunungan ng tao kasi yan ay may hangganan. Paano kung yung pinagkatiwalaan mo ay biglang namatay? Kanino ka aasa? Di ka? Dahil marunong itong taong ito, dito ako sasama. Paano yung pinagkakatiwalaan mo ay biglang
Nawala. Kanino ka ngayon sasalig? Eh, sabi ng Bible, sumpain ng tao na tumiwala sa tao. Don't give your 100% trust sa tao. Ang sabi ng Diyos, trust the Lord with all your heart and lean not sa iyong sariling kaunawaan. So ang gusto ng Diyos, i-focus natin ang ating isip sa pagtitiwala sa Kanya. Bakit? Siya'y hindi namamatay at ang Kanyang mga pangako ay nandyan. Kanino ba yung mga pangako ng Diyos? Para kanino? Naka-address po yan para sa atin. Sa Israel, sa church, at sa mga mananampalataya, sa mga pinili ng Diyos para manampalataya sa Kanya. Ito po, justice and mercy. Yung justice ng Diyos, kagaya nito, ang ating Pilipinas napakabuti. Tapos ang hustisya dito, napakaayos. Adi ka? Yung namitas ng mangga, kinulong. Pero yung mga namitas ng bilyon-bilyon, hindi nakukulong. So yung justice dito ay napakaayos. Tsaka yung mercy, alam niyo mercy? Ang pagiging merciful ng tao ay minsan bias. Pwedeng bilhin ng pera. Pwedeng soberano minsan ng tao ayoko sa'yo. Itong gusto ko. Kakaawaan kita kasi ayoko sa'yo. Ngayon po, ang kagandahan naman nito, kaya nga pwede natin pagkatiwalaan ng Panginoong Diyos sa Kanyang ipinamalas ng mga ibang katangian bukod sa pagiging immortal ng Diyos, yung Kanyang pagiging matuwid na hukom at yung pagiging merciful ay mararanasan natin at maibibigay sa atin yan. Bakit? Dahil ang sabi ng Diyos, hindi siya mag-expire o hindi mag-stop yung Kanyang existence. Ang Diyos ay mahinahong naghihintay na maisakatuparan ang Kanyang layunin sa iyong buhay. Parang ganito. Ito ang ginusto mo, pero silently, ang Diyos pala ay working na sa iyong buhay. Parang yung kay MJ. Kanina si MJ, ako nakikinig kay MJ Ang hirap na narasan. Pero lang. Pero, ibig sabihin, pero naranas ng Diyos kay MJ yung hirap ng buhay para makita niya na ang Diyos ay hindi siya nagpapabaya sa kanya. So minsan, kailangan nating masaktan para tayo ay matuto at makita yung kagandahan ng plano ng Diyos sa ating buhay. Di ba ganon? Wag naman sana. Pero doon, makikita natin, kaya sabi ng kanta, take it to the Lord and pray. Sa madaling sabi, kung ang ating Diyos ay hindi immortal, lahat ng Kanyang magagandang katangian na ipinakita ay sa una lang. Sa una ka lang magaling. Di ba may kantang ganyan? Lahat ng nakita nating katangian na yan ay mag-i-stop. Sa una lang maganda, pero sa dulo, pahina ng pahina kung ang Diyos ay hindi immortal. Kaya ang mabuting balita, ang Diyos natin ay immortal, His attributes will not fade, will not weaken, nor end. Because He is eternal, invincible. Last week, nagkamali tayo, invisible, not visible to our naked eye. Pero yung pala ay pagiging powerful, yung invincible. Ang Diyos natin ay invincible. Hindi pwedeng matalo. Every part of His attributes ay makikitang maganda dahil ng katangian ng Diyos na pagiging buhay ng pangwalang hanggan. Kaya nga, we can assure and guarantee that He will be. Yan, lahat na nababasa nyo? Forever, because we know that God is living forever and He Himself is life. He can sustain Himself and He can do whatever He wants, as said in Psalms 115 verse 3. I will do all my pleasure. Isaiah 46:10, declaring the end, and I will do all my pleasure. Pwedeng gawin ng Diyos kung ano ang Kanyang gusto dahil siya nabubuhay ng pangwalang hanggan. Wala tayong magagawa sa kung anong gusto ng Diyos sa atin. Kung anong gusto ng Diyos, turuan natin ating pusong tumanggap. Masakit pero kailangan nating pag-aralan. Delikado. Pero ito naman, number 3, ito maganda po ito. Stimulates.
Father's immortality stimulates believers to move. Alam niyo ba ang salitang stimulate? Ayan po ay synonyms ng inspire. Synonyms ng move. Ng action. Kaya nga, ang pagiging immortal ng Diyos ay dapat nag-a-arouse sa ating puso para tayo ay mapakilos. Bakit? May buhay ka ng walang hanggan. Sabi ng Acts, tingnan niyo, Philippians chapter 1 verse 21, ang sabi, ano nga yun? For me to live is Christ and to die is gain. Bakit kayang sabihin ni Pablo yung ganyan? Handa akong mamatay. Alang-alang kay Kristo. Acts 20:24. Ano ang talata yung sinabi na yun? Yun, none of these things move me, neither count I my life dear unto myself. Ang buhay ni Pablo, hindi na mahalaga sa kanyang sarili. Kundi, ang kanyang tinutok mo na lamang, that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Kaya nga po, His immortality should stimulate every one of us to move. Bakit? Si Pablo, siya ay may buhay na walang hanggan and he is sure of it. And I know na marami sa atin ay sure na tayo ay bounded sa langit. Ngayon, kung ikaw ay tiyak sa langit, kung alam mo sa iyong sarili na ikaw ay ligtas, dapat tayo ay makikilos dahil may buhay ka ng walang hanggan. Bakit? Dahil meron ka ng kapayapaan. Letter A, because you have calmness, according in Romans 8 verse 1. There is now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Dapat ikaw ay mapapakilos na dahil payapa na yung puso. Kailan ba ang tao na hinto sa kanyang paggalaw? Kapag naguguluhan. O teka, naguguluhan ako, stop muna. Pero kapag payapa ang iyong puso, dire-diretso ang iyong lakad. Ngayon, ang problema ay ganito. Kung ikaw ay may kapayapaan na, tapos hindi ka makapagpatuloy sa iyong paglalakbay, then there's something wrong sa atin. May problema sa ating buhay. Bakit? Ang sabi ng Biblia, meron ka ng kapayapaan saan? Mula sa galit ng Diyos na para sa iyo, na ibibigay niya sana sa iyo, pero sinalo ni Jesus Christ, dahil sa John chapter 3 verse 16, you have eternal life and you will not suffer eternal damnation sa impyerno. John chapter 3 verse 36, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At sabi he that believeth not, the Son shall not see life, but the wrath of God abideth not on him. So kung wala ka pang kaligtasan, ibig sabihin yung puso mo ay bagabag pa. Ngayon, meron ka ng kapayapaan, dapat ikaw ay mapapakilos na yan na I have peace like a river. Di ba? May kantang yun. Payapa ka katulad ng batis na payapa. Relaxing ka na dapat. Tapos, kaya mo nang gawin ng mga bagay na may kahinahunan kasi meron ka ng peace sa iyong buhay. Magiging maayos ng iyong pag-iisip. Kasi hindi na yun magulo. Dapat meron ka na rin confidence. Si Pablo, confident niyang sabihin na handa akong mamatay. Bakit? Kasi alam niya sa kanyang sarili na meron siyang buhay na walang hanggan. Hindi niya nga tinitingnan ng kanyang sarili na puro Jesus na lamang ang kanyang bukang bibig. Hindi na kanyang sarili. Sabi nga niya, for in me dwelleth no good thing. Romans chapter 7, walang mabuting nakatira sa akin. Mas gugustuhin kong pumanaw at mas gugustuhin kong pumunta sa langit kaysa magkasala ako dito. Kaya nga, meron ka na dapat confidence na gawin yung mga bagay-bagay na yan, bagay-bagay na gawaing spiritual, dahil alam mo na ang Diyos ay sumasama sa iyo at binigyan kanya ng pangwalang hanggang buhay. So yung Father's immortality natin, na Father's immortality, ay dapat nagiging, alam niyo yung parang, yung nag-i-spark yung ating buhay, dahil dependent yung ating buhay sa buhay ng Panginoong Diyos, at dahil meron ng Diyos na yan, ibinigay sa iyo, dapat ikaw ay payapa na at meron ka ng lakas ng loob. Lahat naman tayo may hinang loob. Ako may hinang loob ko talaga in the first place. Nung ako nag-testimony dito, talagang katog ang aking kamay, katog ang aking boses. Hindi ko kaya magsalita. Pero nung naunawaan ko, sa pagbabasa ko ng Biblia, na hindi pala dapat ganon. Dapat pala malakas na ating loob. Kaya nga, kung malakas na ang loob mo, dapat meron ka na nito. Letter C, yung concern. Ang daming taong hindi pa kilala sa Jesus, bakit ka dapat nag-aalala? Kung ang Diyos ay immortal, ang pinagkasalanan natin ay Diyos na hindi namamatay, therefore, ang punishment para sa mga taong yan ay pangwalang hanggan din.
Kaya nga, dapat meron tayong concern sa ating mga mahal sa buhay, sa mga nakapaligid sa atin, sa ating katrabaho, sa mga nakapaligid sa iyo, kahit bigyan mo ng tracts, magpakita ka ng concern. Kasi yung mga taong yan ay magsasuffer ng hell. At yung tagal na yan, yung duration ng suffering na yon ay pangwalang hanggan. Bakit? Ang pinagkasalanan nila ay nabubuhay ng pangwalang hanggan. Kaya yung parusang yon ay hindi matatapos. Bakit? Hindi natatapos kasi ang Panginoong Diyos. Yung justice na ibibigay ng Diyos ay hindi matatapos kasi ang Diyos ay hindi natatapos sa kanyang pag-iral. Kaya nga, malinaw sa Biblia, sa Romans chapter 9 verse 2, si Pablo ay nag-aalala ng deep sorrow and anguish sa kanyang mga fellow Jews, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. Magkaroon ka ng kabigatan sa iyong buhay pagka kita mo ang iyong mga friend, ang iyong mga mahal sa buhay, hindi paligtas. Bakit? Magdudusa sila ng pangwalang hanggan. Papayag ka nun na, pag-pray mo, humingi tayo ng biyaya sa Panginoong Diyos. Lord, magkaroon ka naman sana special grace sa aming family. Ako'y biniyayaan mo, sana mabiyayaan mo rin po rin mga ari. Magdudusa rin pangwalang hanggan. Pangwalang hanggan ka Diyos, kaya sana wag niyo po sanang payagan na sila ay mag-suffer sa pangwalang hanggang kaparusahan. Dahil hindi biro ang binabangga natin mga tao. Ang mga tao sa Hudyo ay naging kabigatan, ang mga taong Hudyo ay naging kabigatan ni Pablo dahil sa kanilang rejection kay Jesus Christ. At alam naman natin na ang mga Hudyo talaga ay ayaw kay Jesus sapagkat ang cross ay kamangmangan sa kanila na mga napapahamak. Sa mga Griego, isa itong kamangmangan pa din. Bakit? Paano magiging tagapagligtas itong namatay sa cross? Paano magiging tagapagligtas ito ay hindi nga niya niligtas sa kanya sarili? Di ba? Pero sa biyaya ng Panginoon Diyos, ating nauunawaan na hindi gayaan ang pagtuturo ng Biblia sa atin. Siya ay namatay para sa iyo. Si Jesus ay inilibing, isinama sa libingan nating kasalanan, at ito mabuting balita, siya ay nagbango maguli. Ibig sabihin, siya ay buhay, palatandaan at patunay na magkakaroon ka ng access sa eternal life if you believe in the Lord Jesus Christ. Kaya nga dito, magkaroon ka ng concern sa mga taong na papahamak pa. Pwede naman natin gawin yun kahit sa simpleng paraan. Kaya nga, ako'y natutuwa ng alam niyo po, ang mga bata, pag naghahatid, alam din ng mga bata ang depravity. Sabi, Kuya Romel, bakit ako nagsisisi pero alam kong pagsisisi pero hindi ko magawa? Paano manampalataya? Sabi ng bata, Kuya Romel, paano po manampalataya? Kuya Romel, alam ko ang pagsisisi pero hindi ko magawa. Tapos yung isang bata umimik. Anong ibig mo sabihin? Nasasabi ko po pero hindi ko talaga magawa. So alam ng mga bata na even repentance ay hindi talaga natin kayang gawin. Kaya ang magandang bagay na ating ipakita sa kanila, ipakita natin sa kanila na ito ang gusto ng Diyos, ito ang gusto ng Diyos, ito ang gusto ng Diyos, ito ang ayaw ng Diyos, ito ang ayaw ng Diyos, ito ang ayaw ng Diyos. Ito ang maganda kapag nasa Diyos at ito naman ang masama kapag wala sa Diyos. At ang bata ay marunong yan bumalanse. Kaya nga noong nagtuturo po tayo dito sa mga bata, lalo na ngayon sa graders po, tayo nasa Revelation, lalo na sa tribulation period. Mayroon po akong sinad na picture, paki-display nga lang po ng konti, na ito po yung pinapakita natin sa mga bata. Siya po ay chart ni Tim Lahay. Nakita nila yung, charting the end times. Ito pong part na ito po ay eternity past. Eternity past. Tapos kita niyo circle na yan. Mga dispensations po yan. At pagdating ng cross, diyan po si Jesus Christ namatay. At nasa violet, diyan na tayo nabubuhay. Kung inyong papansinin, napakadami na nangyari. Tingnan niyo po, napakadami na nangyayari. At kita niyo yung taong yun nasa gitna, pagkatapos ng violet, si Antikristo po yan. Diyan na lang po ang natitira sa mundong ito. Bakit? From eternity past, ang Diyos ay nagplano na ng mga bagay na dapat mangyari. He declared the ending of this wicked world. Tapos, ipinakita ng Diyos kung ano na lamang ang natitira.
Knowing the truth na ang Diyos ay ganito ang kanyang plano, at sa biyaya ng Panginoon Diyos, tayo may pangunawa na tayo may buhay na pangwalang hanggan. Tingnan nyo yung konting panahon na natitira. Hindi biro ang kanilang mararanasan. Sa first seal, Antichrist, deception. Second seal, magkakaroon ng war. Third seal, black horse, magkakaroon ng famine. Pale horse, kamatayan. At fifth seal, magkakaroon dito ng cries of the martyr. At sixth seal, ang sabi, parang isang puno ng igos na inuugog at magpapatakan ng kanyang mga bubot na bunga. Mga bituin sa langit ay magpapatakan, magkakaroon ng lindol, at pag binuksan pa, inipan pa mga trompeta, mga natural resources naman natin iwawasakin. One-third, one-third, one-third. Madaming mamamatay, at ito pa, pakakawalan pa mga high-ranking demons na ikinulong sa ilalim ng Euphrates River, at pakakawalan din ng 200 million demons sa pangungunahan nito. At ang isa doon ay si Apollyon o Abaddon. Kaya nga, tingnan nyo kung ito pang matindi. Pag pinakawalan yung 200 million demons na yun, tsaka yung 4 high-ranking demons na yun, tutorturin ng tao within 5 months, and after 5 months, papatayin din naman. Tingnan nyo po, hindi biro ang mararanasan ng mga taong yan kapag ka naiwan sa rapture. Ngayon, kung tayo ay may buhay na walang hanggan, bakit hindi tayo may inli? Kasi sa taas, habang sila nagsasuffer, magkakaroon ng awarding. Sabay yan nangyayari. Tribulation, awarding. Sabay nangyayari. Paano kung sa time remaining na meron ikaw, hindi mo nagawa yung iyong part, ano nga asahan mo dun sa taas? Tagapalakpakan na lang. So, immortality of God should stimulate us to move. Dahil hindi biro at mayroong iyakan pa din na mangyayari sa langit. Huwag ka sanang umiyak dun sa langit. Kundi sana ikaw ay nakangiti dahil alam mo na nakangiti ang Panginoong Hesus sa iyo. Kaya pangarapin natin na hindi lamang sana ang mga pastor, hindi lang sana ang mga missionary, hindi lamang sana ang ilan sa atin, kundi sana lahat po tayo ay kumikilos dahil alam natin na meron na tayong biyaya ng Panginoong Diyos at sana meron din silang biyaya ng Panginoong Diyos. Pero hindi ko alam kung kailan yun, hindi ko alam kung sino yun, pero gawin lang natin ang ating part. Magpakita tayo ng ating concern sa kanila. Magpakita tayo ng kinawa lang tayo, dapat yun, naaawa din. At ito ang panghuli, ito po maganda. Letter D, yung immortality ng Diyos na magdadala sa atin sa pagkilos ay magkakaroon tayo ng kapayapaan, lakas ng loob, concern, at ito maganda, magkakaroon tayo ng celebration that await us. Merong celebration sa langit na naghihintay, merong kasalan, at merong supper. Makikita natin sa Revelation chapter 21 and chapter 22. Yung pangako ng Diyos ay mararanasan mo kapag ka ikaw ay naligtas muna. Kaya nga itong tatlong bagay na ito, yung ang Diyos na immortal ay hindi mamamatay, dahil sa siya immortal, ang kanyang mga katangian ay mas kikintab ang iba niyang attributes. At ito, nang dahil sa ang Diyos ay immortal, at meron na rin tayo nito, mapapakilos dapat tayo nito. At ano naman ang kahalagahan at kagandahan ng pagiging immortal ng Diyos? Ang pagiging immortal ng Diyos, ito yung foundation of His promise. Kanino? Sa ating mga mananampalataya na meron tayong buhay na walang hanggan. Kasi hindi siya pwedeng mangako sa atin if He is not eternal, if He is not immortal. Ano sabi ni John 3:16? Whosoever believeth on Him shall not perish, but have everlasting life. So, kung ang Diyos ay hindi immortal, ay hindi siya magiging credible na sabihin yung ganung salita. How can He promise us eternal life if He Himself is not immortal? Kaya nga, guarantee sa atin, since we understand that our God is not subject to death and decay, ang ating Panginoong Diyos ay immortal, ito ay napakahalaga sa ating mga pananampalataya bilang mga ligtas. At ito ay nagpe-play ng napakahalagang role sa ating mga mananampalataya para mas lalo tayong humanga sa mga matutuklasan pa nating katangian na pwede nating ibigay sa Diyos.
Kasi pwedeng yung kanyang pagiging katapatan ay hanggang sa panahon lang ito, bukas hindi na. Dahil siya bukas, patay na. So hindi pwedeng ganun eh. Kaya nga, ito ay, it allows His other qualities to be unchanging and everlasting. Nang dahil ang Diyos ay immortal, ang kanyang attributes ay nagiging unchanging at everlasting. Bakit? Dahil siya mismo sa kanyang sarili ay hindi namamatay. Tingnan niyo pa ito, sa Isaiah chapter 6. Di ba meron doon mga naawit na seraphim? Sa chapter 6, hindi ko alam kung hanggang kailan sila umaawit doon. Pero since ang Diyos ay immortal, siguro sila ay habang buhay na umaawit, nagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, nasasaksihan nila yung kapangyarihan ng Diyos, kagalakan na meron sila at yung mga iba niyang katangian, kaya napapaawit ang mga seraphim dahil sa araw-araw nilang namamalas at walang hanggan nilang mamamalas ang katangian ng Panginoong Diyos. Hindi ko alam kung sila'y napapaos. They never stop offering songs to Him. Dahil ang Diyos ay immortal na taglay na hindi tumitigil ang kanyang mga katangian na ating inaaral. At ito pa maganda, the good thing is, ang Diyos natin, hindi niya tayo bibiguin. Kaya nga, salamat sa Panginoon, itong now unto the King, eternal, immortal God, ay bagay na ibigay sa kanya yung ganong salita dahil ang sabi ng 6:16, only hath, siya lamang ang may immortality. Tayo ay nakahawa lang. Pero dahil sa ating Panginoong Hesus, kaya tayo nakakahawa. Okay po? Kaya huwag niyo i-confuse yung 6:16 diyan na only. Ibig sabihin, hindi tayo immortal. Nakahawa lamang tayo. Sa Diyos lamang yung bagay, pero sa atin hindi bagay yon. Nakahawa lamang tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. At yun, maikli lang naman po ito. Wala akong masyadong mabulay na. Kumbaga, pigang-piga na. Pero kung tatanungin, niisip ko din na makagawi, parang common sense na lamang din eh. The word itself ay very common na sa atin. Immortal, ibig sabihin, ito ay buhay, habang buhay. Eh di atin lang tiningnan kung ano ang kagandahan pa nito since ang ating Diyos ay hindi namamatay at ang ating Diyos ay hindi pwedeng mamatay at ang ating Diyos ay buhay pala ng pangwalang hanggan. Kaya yun, biyaya ng Panginoon Diyos, tayo ay may buhay na walang hanggan. Salamat po sa Panginoon, tayo po ay mag-pray. Panginoon, magandang hapon po. Salamat po sa iyong mga salita at salamat